So, ito gumawa tayo ng cheese. Ito naman yung kanyang water. Punong-puno. So, meron pa dito eh. May laman pa. Kaya, ayan. Buhos pa natin. Kasi mayroon pang naman. Ayan. Oh, cheese. Dito natin ilagay kasi. So, ayan. Yan yung tubig niya. So, yung tubig ng pinagawan ko ng cheese, yung tubig niya, yung ginamit ko para i-melt yung flour. Bali yan, may natira pa siyang tubig. So, gagamitin ko ulit pagka pangluto o kaya para gumawa ng cake. Ayan. So, ito na siya na. Gawa tayo ng cake. Yung manipis lang. Yan, pwede na itong itayin. Ay, so pwede itong tanggalin. Bali, yung likod niya ay yan. So, translucent siya. At hindi siya mamantika. So, ito yung ginawa nating cream cheese. Yan, hindi kita, no? Yan. Pero marami pa. So, ilagay natin dito sa batang to. Dito sa cake na ginawa natin. Yan. Ilagay natin. Sa mga lactose intolerance na may gatas, mas nababawasan ang lactose nito pagka ginawa natin cheese, homemade cheese. So, ayan. Masyadong kita, pero pakipakita ko sa inyo. So, ayan. Ayan natin. Ayan o. Ayan ang cheese niya. Ayan. Ayan. Diba, yung tubig niya, yun ang ginawa ko, ginamit ko para gumawa ng cake. Yung tubig ng cheese. Madali ang gumawa ng cream cheese. Ayan, so walang preservative. Mas healthy siya pag tayo mismo gumawa.